Good morning! Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po naman ng prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara. Good morning, Attorney! Magandang umaga ho, Manong Ted and DJ Chacha. Sa lahat ng mga tiga-subaybay ngayong araw, magandang umaga. Good morning po, Attorney Tolosa. Yes, sir, simulan po muna natin dito sa sinabi po kahapon ni Presiding Chair Senator Cheese Escudero. Ang binabanggit po niya, maglalabas daw po siya ng ruling regulating public statements ng councils kasi galing po ito doon sa naibahagi ng isa sa mga defense counsel, si Attorney Season po, tungkol doon sa naging Facebook post ng kasamahan niyo po sa prosecutor na si Attorney Ligutan. Ano pong reaksyon niyo dito? Re-respetuhin at gagalangin natin ho, no, kung anong order na ilalabas ho ng presiding officer sa bagay na yan. No? But paukol ho dun sa nasabi na post ni Attorney Ligutan, no, bibigyan naman siyang pagkakataon, no, para makasagot din sa Lunes, no, sa bagay na yan. But I think based on what he has explained also yesterday, wala naman hong intention, no, to disrespect anyone. Sa kanya lang naman, no, so being a professor also, at alam niya, madaming mga sumusubaybay din na mga law students, new lawyers, and even general public na interesado. No? Maganda lang na to properly guide everyone. At isa pa, wala namang merits doon sa kanyang naging post. No? Wala naman mga issues doon or kahit na yung mga legal theories or position, no, pinaglalabanan ng magkabilang parte. It's just a statement of fact, no? Statement kung ano ang evidentiary role regarding that, no? Yung misleading question. But siguro importante din naman natin tignan kung nasa usapin tayo ng subjudice, magandang tignan din natin unang-una yung mga naging statements ng Vice Presidente, no, paumukol dito sa impeachment na to. Maalala natin, noong July, nag-issue siya ng official statement, basically attacking the prosecution, saying we're resorting to fabricated evidence, no, and the manufactured narrative. At recently, ang naging attack naman niya ay against the impeachment proceedings na. Sabi niya, it has been marred by bending the law. No? So, at sinasabi niya dito, mayroong mga irregularidad, no, and then even when you say bending the law, parang violations of the law, no, being done in the impeachment proceedings. This is an attack against the integrity of the impeachment court itself, no. So kung meron ho sigurong mas tignan din, no, ng mga akto na talagang constitute sub judice, if not even contemptuous conduct, tignan din ho natin yung naging acto ng Vice Presidente. Magandang punto po yun, Attorney Tolosa, especially never pa siya umattend, ano, sa lahat ng impeachment proceedings. Pero ano po masasabi nyo? Kasi you talked about sub judice rule na ito patungkol sa mga defense and prosecutor lawyers natin. Pero di ba naalala po natin, meron ding post na ginawa ang isa sa mga senator judges na si Senadora Pia Cayetano. Papasok din po ba kaya sila dito sa ruling na binabanggit na ilalabas ni Presiding Chair? Kasama po kaya sila dito, ang mga senator judges natin? Abangan ho natin, no, at again, respetuhin natin yung decision ng presiding officer dyan. But kung titignan lang ho natin, no, yung rules on impeachment, no, governing itong rule ho na yan, sub judice rule, tama ho dyan, hindi lang the parties, the councils, and of course the senators also. So, of course, mumasa naman ho kami, no, yung that provision will be treated to everyone concerned fairly. Everyone concerned para tratuhin po na patas. Speaking of that, napag-uusapan na natin itong mga one-sided ano, na mga post, pahayag na ibinibigay po ng mga lawyers natin outside of the impeachment court, and napag-usapan din yung tungkol dito sa mga senator judges, and you have said yung tungkol kay VP Sara Duterte. Meron na po bang balita tungkol dun sa kung may sanction man na ibibigay po ang impeachment court sa isa sa mga senator judges? May balita na po ba doon sa naging post ni Senator Pia Cayetano? Wala pa ho, no. I don't think we've heard anything, no, mentioned about that during the impeachment proceedings. So. Will you raise that next week po kung sakali man, or wala sa posisyon ang prosecutor lawyers natin to raise this issue about the senator judge?
Sa ngayon ho, no, we're still deliberating the matter. Wala pa ho kaming agreement with respect to that, no, coming to prosecution. But yun natin, no, kung abangan din natin yung magiging action ng presiding officer po ko dito dahil alam naman din ho namin na madami din ho nag-aabang, no, kung tungkol sa yan. So hindi pa po napag-uusapan ng prosecution kung i-raise niyo po itong concern na ito? Kung may decision man ang presiding judge tungkol po dun sa naging post? Tama ho, DJ. Oo. Attorney Tolosa, may binanggit din si Senator Escudero kahapon. Sabi niya, one side crossing line many times. Sino po kayang side ang pinatutungkulan niya dito? Abangan ho natin, no, kung ano ho ang magiging kautusan niya dyan, no. But what you can say is we've been trying our best, no, to make sure that we will not violate the rules na para mga statements natin, answers to media questions, papasok dun sa exemption dyan, which is yung true and fair reporting. But kung meron man ho tayong naging misstep dyan, of course, we will take accountability and mas lalo ho nating pag-iingatan pa, no, yung mga sagot natin para masigurado natin wala tayong violation. Pero napag-usapan nyo na rin po ba sa prosecution kung among the lawyers po ng prosecution ay ipagbabawal nyo na rin? Kung baka kayo na maglilimit sa sarili ninyo on postings ng mga nangyayari po sa trial? More of ang usapan ho, again, be more careful and mindful of the statements para masiguradong wala ho tayong paglabag na magagawa dito sa mga. At kahapon, naglabas na rin po ng pahayag si Attorney Ligutan. He said, hindi daw po niya i-delete yung post. Di po kaya yun makaapekto sa maging ruling or ilalabas nga po na ruling ni Presiding Chair? We will see ho, no? But I'm sure kung meron ho maging kautosan dyan ng presiding officer, we will abide by it, no? But let's also wait, no, for his official response, no, dun sa manifestation made against him. Binigyan naman ho siyang pagkakataon ng presiding officer na magsalita din sa pagdinig sa Lunes. Oo nga po, attorney. Pero sa prosecution side, kayo po ng mga kasamahan yung abogado dyan. Sir, suportado niyo po ba na hindi niya buburahin yung post? Sa amin ho, wala naman po kaming nakitang masama doon, no, dahil it was not made with malice, it was not made in bad faith. Unang-una, wala akong sigurong makakapagsabi na hindi akma sa rules yung kanyang na-post, no, dahil talagang that's a basic rule on evidence na misleading questions are never allowed sa direct or cross-examination, no. So wala naman siyang sinabi dyan na hindi totoo, no, at it didn't pertain to anyone in particular, and yun nga, no, it was not made in bad faith, just to educate the public. Opo. Very elementary, very academic nga po yung post na iyon, ano ho. Palagay ko po, ano na siya, immaterial and irrelevant, attorney. Tama po, Manong Ted. Sorry. Salamat. Opo. Ganito, attorney, Yes, sir. kahapon po, no, sa totoo lang, iba-iba ang reaksyon, no, ng mga nanonood sa trial at dragging na yung sa iba yung panonood. Kasi nga, ang iba po ay repetition lang nung unang testigo na taga-COA, di ba? Yung walang patumanggang pag-invoke nga dito sa joint memorandum circular na ito. Sa assessment po ng prosecution, yun bang ginawang cross-examination nitong si Attorney Ferrer, nakatulong pa sa inyo? Again, Manong Ted, no, kailangan ko lalong mag-ingat sa sagot, dahil ang pagtitimbang nung nagawa sa cross-examination that falls sa discretion impeachment court. But what I can say is, meron ho siyang mga naging sagot dun sa mga katanungan kahapon na sa tingin namin, lalong pinagtibay yung statement niya sa direct examination. No? Tulad nung pinaliwanag niya, kung ano yung mga naging, for example, difference. Bakit yung statement na yung mga pag-amin under oath na ginawa ng mga FTO ng Office of the Vice President and Department of Education, bakit nagkaibang resulta? Which is sa OVP, dahil dito sa pag-amin na to na inutusan ng Vice Presidente, ang STO, na ilipat yan to a third person,
doon ay nagresulta sa notice of disallowance. DepEd ay hindi. Ang naging paliwanag niya dyan, noon bigay siyang linaw dyan, na kasi nung ginawa yung pag-amin na kapag issue na ng credit notice, no? At pinaliwanag din niya na kahit may credit notice na, meron pa rin namang discretion ng COA na buksan ulit yung audit dyan at kasalukuyan na lang pinag-aaralan ito. Opo, sir. Well, sabi nga, dapat mag-iingat po ang ating mga nakakapanayan, pati nga si Attorney Michael Powa kahapon, kasi nga po dito sa napakahirap tulayin na mga binabanggit po na panuntunan. Kung sakasakali ho ba, ang mag-appoint na lang kayo ng iba? Kasi si Attorney Michael, sabi niya, he will stay in the panel, pero most likely po, they will have to appoint someone na hindi kasama doon sa team. Kayo ho sa prosecution? Kung po talagang usually ho naman kasi ang discretion talaga naman yan nandun sa parties yan. Yung kukunin na counsel at kukunin nilang spokesperson. But kung ho talagang mapipilitan ho tayo, wala ho tayong, hindi tayo magbibigyan ng choice na sa matter na yan, talagang kukuha ho tayo ng bagong spokesperson kung wala ho tayong magagawa about it. Okay, sige. Sir, tapos na ito, no? Itong COA auditors ninyo. Tama? Finished? Tama. Okay. Tama po yun. So, praise God. Praise God. Salamat. Salamat. Natatapos na dito. Sige, hindi pa kayo tapos dito sa article na ito. Sino po ang isasalang yung Monday? Sa susunod po namin isasalang yung po namin, so hostile witnesses, yung SD Hoso, no? Ito yung si Ginang Acosta, ang Paharda ng OVP at DepEd. So sila ho yan, yung supposedly dapat nakakuha ng pera, sila yung may responsibilidad na mag-disburse nito. No? So magiging importante, magiging testimonya nila dyan. Marinig ko natin sa kanila kung saan nila dinala ko yung pera dahil sila nga yung humawak ko. Sige, si Acosta lang tsaka si Paharda, no? Bale, ang pinatawag ko for next week si Acosta, si Paharda, tapos ang din hong representative no sa House of Representatives si Misa Pareha na mag-identify ho ng mga importanteng documents under her custody. No? So yan ho yung mga unang ilalatag ng mga testigo next week. Si Colonel Raymond Lachica at saka itong Dennis Nolasco po, itong dalawang ito. Hindi pa sila pinasabina. No? So titingnan mo natin muna kung anong maging testimonya nila Paharda and Acosta. And then of course we'll continue to assess yung if there's a need to present those to other witnesses. Dahil yan nga ho, yung mga supposedly pinaglipatan nila ng pera according to their statements under oath. Yung taga-kamara, yung ba importante pa? Hindi pa pwedeng na lang po yun? Kasi ano lang naman ito, identification of documents. Kasi sir, masyado sorry sir napakahaba, napakatagal And kumbaga, boundary na naman kayo sa inyong presentasyon Ito, pipilitin ho talaga na mabilis lang yung magiging testimonya niya. Baka maisabay ho yan na same day dun sa either kay Acosta or Paharda. Okay, sige. So it's Monday, si Binibining Acosta po muna, yun ang kanyang araw, no? Tama po. Opo. At siya po ay hostile witness. Well, yan, technically, we will have to qualify her first as an expert witness. So, kailangan naming ma-establish yung interest niya or adverse to the prosecution. After that, qualify na siya ng court na hostile witness and we can treat her accordingly. Okay. At dahil siya hostile witness, you are allowed to ask leading questions. Tama po yun, Manong Ted. But are you allowed to ask misleading questions? Hindi ho, Manong Ted. Hindi rin pwede kahit kailan. Salamat. Opo. Sige. Opo, sir. Sige. So, abangan po namin sa Lunes ito pong pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara. Ang aming pong dalangin, sir, bumilis-bilis nga po ito kasi po hindi lang sa nakakapagod manood, hindi lang sa nakakabagot manood, importante po kasi, sir, na
maka-move on po tayo sa napakalaking isyong ito. Dahil ang sinasabi po ng impeachment court spokesperson, aabutin pa ng Pebrero. Kaya marami po ang mga nagagambala dito na mga usapin po na pamumuhunan sa bansa. Yun lang po ang aming pong panalangin. Kasama po ninyo. Attorney Benamin Tolosa, maraming salamat po, sir. Yes, Manong Ted, kaisa niyo po kami dyan at pipilitin talaga po namin mas mapabilis pa po itong paglatag ng ebidensya. At maraming salamat ulit sa pagkakataon. Magandang umaga ko. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.